tayo sa San Bartolome High School kung saan isinasagawa nga natin dito sa unang hirit ang ating anti-dengue drive. Ito ho ay syempre in support pa rin sa isinasagawa din na campaign ng Department of Health. At dahil po dyan, makakasama natin dito live mismo sa San Bartolome High School si ASEC Eric Tayag. Good morning po sa inyo, Good ASEC. morning, Connie. Yes, okay. Pag-usapan natin dahil na alam naman natin, tag-ulan na malapit na talagang pasukan at ito ay kaakibat din ito yung mga sunod-sunod na kaso ng dengue. No? Ano ho ang ating ginagawa, particularly para maging aware lalo yung ating mga estudyante? Connie, alam mo yun, ngayong balik eskwela, balik dengue rin. Correct. Sapagkat tumitsempo kasi na tag-ulan sa maraming bahagi ng ating bansa. Kaya nga dito sa paaralang ito, tinitingnan natin kung ano maaaring maitulong po natin. Okay. Unang-unan na dyan, kailangan maging dengue-proof ang eskwelahan. So, ibig sabihin yan, kailangan hinahanap yung maaaring pamugaran ng lamok. Just like here, particular po tayo sa San Bartolome High School dahil katulad nga nung nababanggit natin kanina pa, merong 21 cases ng mga nagka-dengue po dito mismo sa San Bartolome High School last school year. So napakarami niyan, hindi ho ba, ASEC, napakadaming kaso nito dito pa lang sa eskwelahan na ito. Connie, tama yan. Kaya nga inilunsad namin nung Abril yung 4 o'clock habit. So sa eskwelahang ito, sana ipatupad nila yung 4 o'clock habit kung saan tuwing alas 4 ng hapon, may titigil muna sa kanilang gawain. Pwedeng mag-aaral yun, pwedeng teacher o sino mang nasa eskwelahan at hahanapin isa-isa maaring pinamumugaran ng lamok. Ayun. So napakagandang idea ho nito. At nakikita ho natin kanina doon sa ating video, mga kapuso, na tayo ay nag-start na rin na mag-fumigate dito po sa San Bartolome. Pero may kaibahan na, meron ng sinatawag ngayong misting din. So ano ang mas effective ba dyan o mas masabi nating mas safe? Pareho lang yon yung fogging dry method kasi yun eh. Fogging is dry method. Yung mist, syempre, liquidation. Ngayon, ganito po ang siste dyan. Hindi namin siya regular na nire-recommenda. Kung may dahilan lang. Halimbawa, dito sa paaralan nito, maraming mag-aaral. Yes. Tapos close na tayo sa pasukan, sa Lunes na yan, o kaya sa isang linggo. Ngayon, kung marami silang pinamumugaran ng lamok at hindi nila matatanggal kaagad, pwedeng gawin to. Pero hindi namin to nire-recommenda sa lahat ng paaralan. Okay. So particular tayo dahil dito maraming kaso ng dengue. At Connie, isa pa. Nakipag-ugnayan kami sa DOST. Kasi yung OV-trap, matatanda mo na isang taon. Yung mga itim na baso na kung saan nilalagay sa mga sulok ng classroom. At yun ay binabantayan kung may na-trap na mosquito at namatay yung mga mosquito. So effective po yung ating So itutuloy namin yan. Alright. Maraming salamat. Maraming good salamat, luck. Siyempre sa Department of Health, katuwang siyempre yung mga iba't ibang eskwelahan. Pero siyempre dapat nagsisimula pa rin yan sa atin po mismo, yung kalinisan at tamang kaalaman.